Ayan, nasa huling bahagi na tayo ng pag-aaral natin sa accomplishments ng Panginoong Hesus. Nakasyam na pala tayo, mga kapatid. So sa pag-aaral po natin sa fourth installment ng seryeng ito ay marami-rami yung ating tatalakayin ngayon patungkol po sa kanyang mga ginawa. No? So yung number 10 hanggang number 14. So bilisan na po natin. Excited na ako na ituro sa atin ngayon yung mga ginawa po ng Panginoon, yung accomplishments ng Panginoong Hesus. Amen. Number 10 sa ating pong listahan, He fulfilled the law and the prophets. So, tinupad ng Panginoon yung hinihingi ng kautusan at yung mga hinihula po ng mga propeta. Okay? He fulfilled the law and the prophets. Sabi po ng Matthew chapter 5, Verse 17, do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. Ibig sabihin, yung hindi natin kayang gawin, ginawa ng Panginoong Hesus. At siya lang ang makakagawa nun. He fulfilled all the requirements of the law. He is perfect. He is blameless. And yung lahat po ng mga inihula, all the prophecies pertaining to His first coming and syempre ultimately His second coming, siya lang po ang nakatupad. Siya lang po yung nakagawa ng mga bagay na yon, mga kapatid. So, He fulfilled the law and the prophets. Number 11, He testified of the truth. Amen. Kanya pong pinatotohanan ang katotohanan. He testified of the truth. No? Siya yung sumaksi sa katotohanan. Kasi may mga false witness. But Jesus' testimony is the truth. In fact, sa book ng Revelation, tawag sa kanya, isa sa name ng Panginoong Hesus, doon sa book of Revelation ay the truth. Amen? So sabi po ng John chapter 1 verse 17, ulitin ko, John chapter 1 verse 17, yung kautusan dumating sa pamamagitan ni Moses. Pero grace and truth came through Jesus Christ. Biyaya at katotohanan. Parang hindi compatible, pero ito po, these two are compatible in Christ. No? Grace and truth came through Jesus Christ. Hallelujah! Hallelujah! John 18 verse 37, I came into the world to testify to the truth. Sabi po ni Jesus when He was in front of Pilate, si Pilato, sabi niya, what is the truth? Ay sabi ng Panginoon, I came into the world to testify to the truth. No? What is the truth? Sabi ni Pilate. Nasa harapan na nga niya yung truth. Jesus is the truth. Di ba? Sabi ng John 14:6, I came into the world to testify, to speak the truth. There is no lie in Him. Para ipahayag niya yung katotohanan. May mga tao, kakausapin ka, magsasabi sila ng mga hindi totoo para bulahin ka, para lang ma-win ka. But Jesus, He always tells the truth. In fact, doon sa kanyang trial, pwede naman niyang hindi sabihin yung totoo para mailigtas yung kanyang sarili. Tinanong siya kung siya ba talaga yung Messiah, kung siya ba ay anak ng Diyos. Sabi niya, yes. And that was it. Ang naging paratang sa kanya ay blasphemy. He was claiming to be God. And for that, He was crucified. But He is telling the truth. Nagsasabi po siya ng katotohanan. He testified to the truth. His testimony is true. Amen. Next, number 12. No? Number 12, He preached and teach the good news. In fact, common title na ibinigay sa Panginoong Hesus when He was ministering is the word rabbi o rabbi, teacher. No? Sabi ng Panginoon, Luke chapter 4 verse 43, I must preach the good news of the kingdom. Again, good news of the kingdom of God to the other towns also because that is why I was sent. So Jesus came to preach and to teach. What a privilege na tawagin ka po bilang tagapagturo. No? Salamat sa Panginoon na ang iyong lingkod ay pinagkalooban ng Panginoon ng mga kaloob ng spiritual gift sa pagtuturo at sa pangangaral. Pero siyempre ang prototype natin, ang Panginoong Hesus, He teach, He preach the good news. So, He is the truth. I-declare po niya, pinakilala po niya kung ano yung totoo. At siyempre, yung pong mabuting balita ng patungkol sa paghahari ng Diyos. Na ito na, the King is here. No? He is the King. And the King is here to
usher in the kingdom. Amen. Amen. I must preach. No, Jesus came to preach and teach. Kaya yung mga tao, kahit na ilang araw na silang nakikinig sa Panginoon, hindi nila alintana yung malayo, hindi nila alintana na gutom na pala sila. They were so engrossed. No? And I think that's the best word to describe what happened. They were so engrossed with his teaching. Kasi sabi na walang nakapagturo kagaya niya. He taught with authority. No? He is teaching with power, with authority. Samahan pa ng kanyang ng signs and wonders. No? Hindi lang siya puro salita. May mga tao kasi puro salita lang, wala naman sa gawa. So ang Panginoong Jesus, He taught powerfully, and His deeds are also powerful. Amen. Amen. Words and deeds, no, words and action. Yun po ang naging pamamaraan ng Panginoon. So He preached and teach the good news. Ano pa? Number 13, siyempre, kasama po sa ginawa ng Panginoon. He came to be our example and pattern for life. Amen. Kaya ang tawag sa atin, disciple. Siya yung master. Tayo, learner. Sinusundan natin siya. Yung kanyang pamumuhay, pag-uugali, yung kanyang attitude, ano? Sabi, mindset. Sabi nga po ni Paul doon sa Philippians chapter 2, no? Let your mindset be like Christ, no? Christ-likeness. Yun po yung goal natin, no? We are conformed to the image of Christ, sabi po ng Romans chapter 8. So ito po yung layunin ng Diyos, i-conform tayo sa image, so imahe ng Panginoong Yesus. Pero isang magandang verse po, 1 John chapter 2, verse 6. Ito po sinasabi, whoever claims to live in Him must walk as Jesus did. Whoever claims to live in Him must walk as Jesus. Isipin, pag Kristiyano ka, dapat namumuhay kang kagaya ni Kristo. Amen? Dapat namumuhay ka ng may kabanalan, katuwiran, ng may katotohanan. Di ba? So, walang steer, walang ano sa'yo sa buhay mo. Let it be as Jesus lived. No? WWJD, what would Jesus do? Jesus is our example. Jesus is our pattern. Kumusta na yung buhay mo, kapatid? So, ang isang Kristiyano, nagbabago. Hindi pwedeng Kristiyano ka, pero nandun ka pa rin sa bisyo mo. Amen? Nagsasama pa rin kayo nang hindi kayo kasal. Ayusin po natin yon, di ba? Pakasal po kayo, mga kapatid. Masarap na ang atin pong pagsasama ay may basbas ng Panginoon. Yan. At hindi tayo nahihiya, hindi tayo mahihiya na humarap sa mga tao. Dapat alam natin na yun, tama yung ating ginagawa. So yun po, mga kapatid, whoever claims to live in Him must walk as Jesus did. Kasi maraming mga tao, kiniklaim nila, Kristiyano sila, pero taliwas naman po yung kanilang pamumuhay doon sa kanila pong kiniklaim. Okay? Yung kanilang pinoprofess, they profess to be godly, but not, sabi po ni Paul, di ba? Your profession or confession should be seen sa buhay mo. No? If you profess to be a follower of Christ, kailangan you are living like Christ. No? You live in Him, must walk as Jesus did. No? Yung holiness, yung righteousness ni Jesus. Na, again, sa sariling lakas natin, imposible. Pero then pumapasok yung Holy Spirit. Na? The Holy Spirit will help us to live the life of Jesus. Yung fruit of the Spirit ang tawag natin doon, diba? Galatians chapter 5. Yung mga attitudes, yung mga mindset ni Christ ay hindi natin kaya sa sarili nating lakas. Ang tawag sa laman natin, hindi natin kaya yon. Lalabas po yan ay artificial lang, lalabas po, paimbabaw lang yon. No? Worse, self-righteousness. Pero kung yung Spirit ang pinapaubaya natin sa Kanya at patuloy na pinakikinggan, sinusunod natin sa ating buhay, we walk in the Spirit, and when we walk in the Spirit, we walk as Jesus did. No? Kasi si Jesus, lumakad siya sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. So, walk in the Spirit. Do not walk in the flesh. No? Whoever claims to live in Him must walk as Jesus did. 1 John chapter 2, verse 6, to the power of the Holy Spirit. So, Jesus is the pattern, but ang mag-i-enable sa atin na makasunod sa pattern na yon
is the Holy Spirit. Amen. So, tinanggap mo na ba ang Holy Spirit sa buhay mo? Nakikinig ka ba sa Kanya? Sinusunod mo ba siya? So, yun po. Yun po yung kailangan para magawa natin. Masundan natin. Imposible sa sarili natin eh. Imposible sa laman. But with the Spirit enables us. Diba? Sabi ng Jeremiah chapter 27 po yata yun, kung hindi ako nagkakamali. Hallelujah. No? The Spirit gives us, causes to obey. Amen. He causes us to obey na sa sarili natin. Hindi natin kayang sumunod, pero the Holy Spirit enables us to obey. Sabi po ng Panginoon sa Jeremiah, bibigyan ko kayo ng bagong puso. I will put my spirit in you, that the Spirit will cause you to obey my commands. Gusto nating bumait, hindi natin magawa kasi sarili lang yun eh. Yun yung laman, imposible. No? Pero yung Espiritu ng Diyos, ito yung magbibigay sa iyo ng lakas na hindi kayang gawin ng kautusan. The law will not help you actually in living righteously. The law condemns. Yung Spirit ang kailangan mo para makapamuhay ka according to the pattern na isinet ng Panginoong Yesus. At finally, mga kapatid, finally, number 14, ito na yung huli sa accomplishment. Marami pang ginawa ang Panginoong Yesus, pero mag-focus muna tayo dito sa 14 ito na mga ginawa niya. Number 14, He is interceding. Yan, ito, continuous pa rin ito. He is interceding for the saints, for you and for me. Amen. Sabi po ng Hebrews chapter 7 verse 25, therefore He is able to save completely those who come to God through Him, because He always lives to intercede for them. He always lives to intercede for them. So ang Panginoong Jesus ay namamagitan, nananalangin. He's praying for you right now. Kapatid, gaano man kabigat yung pinagdadaanan mo, sana magbigay sa iyo ng encouragement, ng kalakasan, ng katotohanan, nananalangin ng Panginoong Jesus para sa iyo. Nasa tabi siya ng Ama, and He is interceding for you. So I remember yung pong sa Aklat ng Gawa, nung si Stephen ay binabato hanggang sa siya'y mamatay. Sabi po ng Biblia, nandun ang Panginoong Jesus sa tabi ng Ama at para i-welcome po yung kanyang martyr, yung kanyang witness na si Stephen. Si Jesus po, ang Panginoong Jesus, ay namamagitan para sa atin. Amen. So ano man po yung sitwasyon mo ngayon, don't let it overcome you. Have faith in the Lord Jesus Christ at nawa ma-encourage ka sa katotohanan. Siya ay namamagitan para sa iyo. Amen. Jesus is interceding for you right now. Amen. Amen. And I'm also praying for you right now. Ano man yun, gaano man kabigat at kapatid, kaya mo yan dahil kasama mo ang Panginoon. Amen. Amen. So dito po nagtatapos yung ating pag-aaral tungkol sa mga accomplishments ng Panginoong Hesukristo. Purihin po ang Panginoong Jesus. Ano po yung ating takeaway? Tell someone about Jesus. Tell someone about Jesus. Again, sa pangalan po ng ating church, the Sanctuary Assembly of God, maraming salamat po sa inyong pakikiisa at away na pagpala kayo sa pag-aaral natin sa seryeng ito na mga ginagawa ng Panginoong Yesus at ginagawa ng Panginoong Yesus para sa atin. God bless. God bless. Amen.